Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat, nagpapailalim sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, wala po ako magagawa kung hiwalay ako sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang banal mong Espiritu siyang patuloy na kumilos sa buhay ko, Panginoon, sa aking pagpapahayag ng salita mo, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw siyang mangusap, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, patuloy kang kumilos sa puso, sa isip ng mga mananampalataya, Panginoon, na makakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Andito man sa church, Panginoon, at nandun sa online, Panginoon. O Diyos, kilusin mo ang aming mga buhay, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, tong aming panalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo. Ang sabi nga nung pamagat, kagalakang mula sa Diyos. Sa totoo lang po mga kapatid, maraming mga bagay na nag-aalis sa atin ng kagalakan. Tama po ba? Dito sa mundong ito, ang dami-daming mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng pag-aalala, nagbibigay sa atin nung masaya ka ngayon, tapos pag yung gumising ka ng masaya, tapos maya-maya, no, wala na kagad yung kagalakan dahil mayroong nangyari sa pamilya mo. May dumating sa yung sitwasyon na hindi mo inaasahan na nag-alis nung kagalakang nararamdaman mo. Nag-pray ka, no, ng umaga, nag-worship ka kay Lord, tapos meron dumating sa buhay mo na isang sitwasyon na nag-aalis nung kagalakan na yon, no? At napapalitan ng kabiguan, napapalitan ng pagluha, no, pag-aalala. So dito sa daigdig na ito, pinakikita na lahat ng bagay ay pansamantala at may mga bagay na darating sa atin na hindi natin inaasahan. No? Ano na yan? Given na yan, mga kapatid, kasi nga nandito tayo sa daigdig na ito na punong-puno ng problema. Amen? Alam niyo yung pinakamaganda? Bagamat meron tayong mga suliranin, andyan ang ating Panginoon. Tama po ba? Sino may mga suliranin? Sino mayroong problema? Sino may sakit? Sino nawala ng kagalakan? Pero ngayong araw na ito, nawa ibalik ng Panginoon yung kagalakan sa puso natin. Ano po? Amen. Yung kagalakan mula daw ito sa Diyos. Kasi ang kagalakan, mayroong kalooban ang mundong ito. At yung kagalakan kaloob ng mundong ito ay pansamantala. No? Pero yung kagalakang mula sa Diyos, kahit ano yung nagaganap, hindi ito mawawala sa atin. No? Kasi nga, mula ito sa ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa Pilipos, sulat niya sa Pilipos, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Ang sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. So binanggit doon, no? Kagalakan. Ito ay isang salita na sinabi ni Pablo sa mga sulat niya sa mga taga-Pilipos. Sinabi ni Pablo na laman ng kanyang panalangin na palaging mapuspos ng kagalakan ang mga kapatid sa Pilipos. So daw yung laman ng kanyang panalangin. No? Kasi alam ni Pablo na napakahalaga sa mga mananampalataya na bawat mananampalataya ay puspos ng kagalakan. Kasi kapag puspos ka ng kagalakan, ano man ang dumarating sa ating mga suliranin, nandoon yung kagalakang mula sa Diyos. Hindi kayang nakawin ni Satanas yun, mga kapatid. Kahit tumutulo yung luha mo, pero nananatili yung kagalakan ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi ni Pablo, puspos ng aking panalangin, ang aking panalangin ay ang laman daw ay puspusin kayo ng kagalakan mula sa ating Panginoon Diyos, ang sabi. Kagalakan. Kagalakan ay isang bahagi ng ating kaligtasan kay Kristo. Mga kapatid, yung kagalakan, isa daw yan bahagi ng kaligtasan natin kay Kristo. Ang tanong, sino dito ang ligtas na? Tinanggap si Kristo bilang Panginoon niya, tagapagligtas. Dapat bahagi na ng buhay natin yung kagalakan na yon ni Kristo. Amen? Kagalakan ni Kristo. Ito ay kapayapaan ng ating kalooban, ang sabi. At malaking kaluguran natin sa Diyos Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu. No? At sa pagpapalang dumadaloy mula sa ating pakikipag-ugnay sa ating
Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi na ng 2 Corinthians 13, verse 13, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ngayon, ano ang katuruan ng kasulatan tungkol sa agalakan? No? Kasi doon sa sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoon. No? Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Sabi ko nga kanina, kasama bahagi ng kagalakan yung ating kaligtasan kay Kristo. Kaya tinanong ko kayo, ligtas na po ba kayo? Ligtas na po ba kayo, mga kapatid? O ngayon, aralin natin, ano ang katuruan? Ano ang katuruan ng kasulatan tungkol sa kagalakan? Una, ang kagalakan ay may kaugnayan sa kaligtasang inilaan ng Diyos na kay Kristo. Ano daw ang una? Ang kaligtasan ay may kaugnayan sa kaligtasang inilaan ng Diyos na kay Kristo. So yung kung wala ka pa kay Kristo, wala yung tunay na kagalakan sa iyo. Kapatid, yun. Kung wala ang tao kay Kristo, wala sa kanya yung tunay na kagalakan. Ang mundong ito, maraming alok na kasiyan, kagalakan. No? Pumunta ka lang sa lugar na kung saan masaya, nakalilibang, nakaaliw. May kagalakan ka, pero pansamantala. Pero kapag kay Kristo ka, yung kagalakan na yon, sabi ko nga, kahit lumutulo yung luha mo, nananatili yung kagalakan ng Diyos na yon. Bakit? Kasi ngayon ay kaloob ni Kristo nang tayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon natin tagapagligtas. Nananatili yung alin? Yung kagalakan ni Kristo. Ligtas ako. Ano man ang maganap, ligtas tayo. Amen? Kaya mayroon tayong kagalakan. Ang sabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 6, purihin natin ang Diyos. Anong sabi? Purihin natin ang ating Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa ating panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Kapatid, mayroon ka na bang bagong buhay? Dati wala tayong pag-asa at yung kawalan ng pag-asa, minsan yun nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Wala tayong kagalakan nung panahon na yun. Nung hindi pa natin kilala si Kristo, wala tayong kagalakan. Yung tunay na kagalakan, wala tayo nun. Pero ang sabi, nung si Kristo tinanggap natin, mayroong bagong buhay na inilaan, binigay sa atin. At yun daw ang nagatid sa atin ng panibagong pag-asa. Kapatid, punong-puno ka ba ng pag-asa? Kapag kami suliranin ba, naiisip mo may pag-asa kay Kristo? Yun ba ang nagiging kaaliwan natin? No? Dumarating man ang problema, oo, lumuluha tayo, nasasaktan tayo, pero mayroong umaaliw sa atin. Napansin niyo kapag ka mayroong namatay, ang prayer ng mga pastor, Panginoon, bigyan mo sila ng kaaliwan. Nagluluksa, tapos kaaliwan. Opo. Kasi yung kaaliwan na yon ay mula sa Diyos. Hindi yung kaaliwan na makukuha natin sa barkada. Di ba pag may barkada tayo, tara, may problema ka, balik ka, punta tayo sa bahay aliwan, inom na lang natin yan, pare. Di ba? Mare, ka. Inom na lang rin natin yan. Di ba? Yun yung alok ng mundong ito. Pero sa Panginoon, iba. No, iba ang kagalakang kaloob niya at yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Bagong buhay. Bagong pag-asa kay Kristo. Ang sabi ng verse 4, nakakamtan daw natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang iyan na nakalaan sa inyo doon. Saan? Tinuturo ni Paul. Saan? Sa langit. No? Pastor, ayoko niyan. Sa langit yan eh.
Kapatid, ayaw mo man noon, meron nang nag-iintay sa'yo dito sa lupa. Punong-puno ka ng problema. Dami nating utang. Sino dito nangungupa ng bahay? Pagkabayad ninyo, mayroon kayo kagad utang. Tama po ba? Nangungupahan tayo eh. Pagkabayad natin, mayroon kagad tayong utang. Pero sabi, kakamtan daw natin ang isang kayamanan. Kayamanang walang kapintasan. Dito sa daigdig, yung kayamanan natin dito, may kapintasan yan, mauubos yan, masisira yan. Kinakain ng kalawang yan, nagpatayo ka ng bahay, malaking bahay, pagkatapos yan, dumaan ng bagyo, nagiba. O kaya nag-earthquake, nagiba. Kinain ng anay. Di po ba? Yun ang katotohanan dito sa daigdig na ito. Bumili ka ng bagong bahay, ngayon ang ganda-ganda. Mga ilang taon, makikita ninyo, kinakain na ng kalawang. Kasi nga yung kayamanan dito ay hindi perpekto. Hindi perpekto. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Sino dito gusto ng kayamanang walang kapintasan, hindi masisira, hindi mananakaw, hindi kayang sirain ng kalawang? Ang sabi, di masisira at di kukupas ang kayamanang iyan na nakalaan sa inyo. Sino ang tinutukoy dito na mayroong nakalaang kayamanan? Kapatid, kayo, ako. Tayo na sumampalataya kay Kristo. No, sabi, mayroong kayamanan na nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang iniintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Amen po ba? Di ba iniintay natin yung pagbabalik ng Panginoon? Alam niyo po ba ang pagbabalik ng Panginoon? Sabi, ibibigay daw yun sa katapusan ng panahon tanong ko sa inyo, sino dito may insurance? Pag nagkaroon kayo ng insurance, hindi nyo makukuha yun. Halimbawa, life insurance. Hindi nyo makukuha yung hanggat di namamatay yung pininsure nyo. Tama mo ba? May iniintay ka na mamatay siya bago kayo maman. Bakit? Kasi nga, ininsured mo siya ng 3 million. Di ba? Dito, mayroon ding nakalaan, mayroon kang iniintay. Kailan daw ibibigay yon? Kailan ibibigay yung kayamanan na hindi masisira sa katapusan ng panahon? Tagal naman yan, Pastor. Ganito lang yung kapatid. Hindi man dumating agad ang Panginoon, pag namatay tayo, diretso tayo dun sa inihanda ng Panginoon para sa atin. Amen? Di ba ang ganda noon? May buhay tayong walang hanggan at mayroon tayong tahanan sa piling ng ating Panginoon. Di po ba't kagalakan yan na nagmumula sa Diyos? Na dapat tinatanaw nating mga mananampalataya yun. Hindi na dito sa mundong ito ang ating mga mata lang. Kapatid, tama lang mag-ipon dahil nandito pa tayo sa daigdig na ito. Tama lang maghanap buhay. Tama lang magtrabaho. Bakit? Nasa daigdig pa tayo. Hindi ko sinabi sa inyong iwan ninyo ang inyong mga trabaho. Huwag kayong pumasok. Hindi. Tama lang, hanggat narito tayo. Pero hanggat narito tayo, huwag nating itatanaw ang ating mga mata sa mga bagay na pansamantala dahil lahat ng yan lilipas lamang. Tumanaw na ang iyong mga mata dun sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga banal. Nakatanaw na ba kayo sa mga bagay na inihanda ng Diyos? Dito'y hindi ko tahanan. Doon ang tunay kong tahanan. Amen? Nakatanaw na ba doon? Kasi pag dito lang nakatanaw, pagdating ng dilubyo at nasira, sira pati pananampalataya mo. Tanggal pati kagalakan mo. Pero kung ang mata mo, ang isip mo, nakatuon na para doon sa nag-iintay na inihanda ng Diyos para sa atin, na ibibigay daw ng Panginoon sa huling panahon, igagawad sa atin. Alin? Yung pamana ng Diyos sa mga taong iniligtas ng Panginoon.
Bukod sa buhay na walang hanggan, kapatid, may inilaan ng Diyos sa atin. Tahanan sa langit. Hindi ka ba natutuwa? Di ba kagalakan sa Diyos yan? Amen? Ang sabi pa ni Paul, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kaya sabi ko, pastor, ayoko niyan. Sa langit yan eh. No? Ang sabi, kapag tunay ka mananampalataya, ang sabi ni Paul, ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo. Tingnan ninyo ha, sinabi ni Paul, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Iba't ibang pagsubok. Kasi bakit? Narito pa tayo eh. Nandito pa tayo sa lupa. O mga kapatid, sino gusto ng walang pagsubok? Taas ang kamay. Gusto nyo ba, wala na tayong pagsubok dito sa lupa? Taas ang kamay. Pagpe-pray natin, ayan, pray natin dito, kunin na kayo ni Lord. Kasi di ba? Dito sa daigdig na ito, punong-puno tayo ng pagsubok. Sabi ni Paul, ito'y dapat ninyong ikagalak. No? Ito'y dapat ninyong ikagalak. Ang sabi, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Maikli lang naman palang panahon. No? Ano ibig sabihin nun? Hindi laging may problema. At kung mayroon man problema, balot ka ng problema, kapatid. Sabi ko nga, itanaw mo na ang mata mo dun sa hindi kayang sirain ni Satanas. Itanaw mo na ang mata mo dun sa inihanda ng Diyos sa atin na nag-iintay sa bayan. Saan? Sa langit. Amen? Kapatid, nakatanaw man na ba ang mata mo sa inihanda ng Diyos? Tanong ko sa inyo, nakatanaw na po ba o hindi pa? Simulan mong tingnan. Simulan mong imagine, simulan mong tanawin. Bagamat hindi mo pa nakikita. Ang sabi mo, may nilaan ng Diyos sa mga bagay na hindi pa natin halos nakikita eh. Ni sa gunita, hindi pa natin nakikita. Pero yung inihanda na yun ng Diyos sigurado, napakaganda. Amen? Yung inihanda ng Diyos sa mga banal, sigurado yun, napakaganda. Sige nga, pastor, ano mo sa amin, imuestra mo sa amin, hindi ko kayang imuestra, hindi pa nakikita ng ating mga mata. Pero sigurado, kung yung buhay niya, ibinigay niya yung pangtahanan ng Diyos ang hindi ibibigay, binigay nga niya nilaan nga niya para sa iyo, kapatid. Diyan pa lamang magala ka na. Amen? Magala ka na. Ang sabi ng awit, chapter 5, verse 11, ang magtiwala sa iyo, ang sabi, ang magtiwala sa iyo ay magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Yun daw nagtitiwala sa Diyos. No? Ang sabi, ang nagtitiwala sa iyo ay magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumiligayang ganap. Kapatid, ang tunay na kagalakan na kay Kristo. Ulitin ko, ang tunay na kagalakan na kay Kristo. Wala sa tao. Wala sa tao. Sabi ng isang binata, mapangasawa ko lang yan. Ako na ang, di ba narinig nyo na yun? Mapangasawa ko lang yan, ako ang pinakamasayang lalaki sa daigdig. Narinig na kayo ng ganon? Mapangasawa ko lang yan, ako na ang pinakamasayang lalaki sa daigdig. Kabaliktaran naman, yung babae, maging asawa ko lang rin yan. Ako na ang pinakamasayang babae sa buong daigdig. Nang mapangasawa mo, kabaligtaran ang inabot. Tamad pala. Di po ba? Tamad pala. Yung inaasahan mo, hindi yun. Hindi yun. No? Kasi nagtiwala ka sa tao.
Kapatid, ang tao, kaya tayong dayain. Pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, ang sabi, aawit ka oras-oras. Laging may galak. Kasi ang Diyos di nagbabago. Yung pinadarama niyang pag-ibig sa atin, yun. At araw-araw, bago ng bago ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Di ba dapat tayong magalak sa Panginoon? Kapatid, magalak ka. Kung mayroon ng kaligtasan, ibinigay ang Diyos sa iyo, magalak at magdiwang. Amen? Tama ba na magalak tayo sa Diyos? Amen. Ang sabi ng awit, chapter 9, verse 2, dahilan sa iyo, ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Kanta yan eh. O Panginoon ko, nakalimutan ko. Ako ay aawit ng may kagalakan, pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Di na kinakanta ngayon yan? Pero noon, mga panahon namin noon, yan lagi lang ang kanta. Puro galing sa Bible, yung kanta noon. Puro galing sa Bible. Ngayon hindi yung experience na lang. Pero hindi, noon, galing talaga sa Bible, kahit pa ulit-ulit yung kanta. O Panginoon ko, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Inabutan mo yun, Sister Alona? Hindi na. Hindi na. Ibig sabihin, mas matanda ako sa iyo. Sabi dito, dahilan sa iyo. Sino yung sinutukoy? Dahilan sa iyo, ang Diyos. Dahilan sa iyo, o Diyos, ako ay aawit ng may kagalakan. Kapag nasa atin ang Diyos, aawit ka ng may kagalakan araw-araw, ano man yung nagaganap sa iyo. Ano man problema, ako ay aawit ng may kagalakan. Manaisip, bakit sinasabi nila sira ulo natin? Pansinin niyo, sinasabi ni marami, sira ang ulo natin. Kasi may problema, umiiyak, tumatawa. Sabi nila sira ulo. Di po ba? Hindi sira ulo natin. Kaya mo lang nagagawang magalak sa kabila ng mga suliranin at problema dahil nasa iyo ang kaligtasan at nasa iyo si Kristo. Kaya yun na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ano man ang nagaganap, mayroon tayong kagalakan sa Panginoon. Hallelujah! Bumili ko ng itlog nung isang araw. Kasi nagtitinda kami ng itlog. Hindi ako nagbebenta sa inyo, ha? Nakalimutan ko, matanda na pala ako. Kinuha ko yung itlog, pagbaling ko ganon, parang may pinunit sa likod ko, ang sakit. Sabi ko kay Belia, dahil lang sa binebenta mong itlog. Tapos naggaganyan na ako, Doon sa labas, di ako naiiyak. Doon sa dinilibira namin, sabi ko, Diyos ko po, ang hirap. Tapos susunduin ko pa si Omel. Di-deliver pa namin yung itlog. Nagmamaneho ko, ang sakit. Ang sakit. Tapos kanina, salamat kay Sister Julie. Inuilot ako ni Sister Julie. Salamat. Tapos sabi ni Belia, pagbaba ko, kaya mo ba? Bigyan kita ng paracetamol. Pang-alis ng pain. Sabi ko, pag nakatayo na ako doon, mawawala na yung pain. Totoo naman pag gano'n, nagkatayo na dito, nawawala, mamaya, babalik. Pero patuloy na agalakan. Bakit ako nakakatayo? Dahil sa agalakan ng Diyos. Nakaloob sa akin. Pwede ko sabihin, masakit ang likod ko, tumayo ka, Sister Jane. Di po ba? Pwede yun. Kaya lang ba't nakakatayo? Dahil sa kagalakang kaloob ng Diyos. Aawit pa rin ng may kagalakan sa kabila ng mga suliranin at problema sa buhay. Sa kabila ng may mga pagluha.
aawit pa rin tayo ng may kagalakan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ay, ako, ang buhay dito sa daigdig na ito. Hindi ba kayo napapahay? Ay, nako. Di po ba? May mga kausap ako noong mga nakaraan. Di po ba? May karamdaman. Ang hirap. Di po ba ang hirap? Pupunta ka sa ospital tapos hindi ka agad asikasuhin. Matatakot ka. Buhay yun eh. Di po ba? Kaya mapapahay nako ka na lang. Di po ba yan yung mga bagay na mag-aalis sa atin ng kagalakan? Pero salamat na lang, nandyan ang ating Panginoon na nagbibigay, nagsusustain, nagbibigay pa rin sa atin ng kagalakan sa kabila ng mga kalungkutang ating pinagdaanan tuwing linggong ito. Nandyan ang Panginoon. Salamat, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Hindi mo kayang gawin yan. Hindi mo kayang umawit sa Panginoon ng may kagalakan kung wala si Kristo sa buhay at sa puso ng bawat isa sa atin. Sir Ana, di ba nagkasakit ka rin? Ang dami natin may sakit eh. Pero tingnan ninyo, nandito tayo. Maawit tayo ng may kagalakan. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon dahil nasa atin ang ating Panginoon. Sa kabila ng mga suliranin, aawit pa rin tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Isaiah 35:10, ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Sino ba tinubos? Mga kapatid, sino ba ang tinubos? Tayo! Saan daw tayo babalik? Sa Jerusalem. Sa bayan ng Diyos. Ang sabi, ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. No? Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay papalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Di ba? Ang sarap. Alam nyo, yung sulat na Isaiah na yan po ay prophetic. Prophetic po yan. Inuhula na niya etong magaganap sa mga banal, sa mga taong iniligtas ng Panginoon. Pag nag-rapture na, pagbalik ng Panginoon, saan daw pupunta? Saan pupunta ang bayan ng Diyos? Ang sabi ng mga tinubos, pupunta sa Jerusalem ng may awit at pagpupuri. Prophetic po yan sa pagbabalik ng Panginoon. Kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. Anong gagawin daw natin? Tayo'y uuwi, masiglang babalik sa Jerusalem. Kasi doon yung sentro ng ng pamumuno ng ating Panginoon 1,000 taon. Kapatid, nabasa nyo na ba ang Bible? Kapag may nagsabi sa inyo, nagugunawi na ang mundong ito, huwag kayong maniniwala. Alam nyo kung bakit? 1,000 taon pang maghahari ang Panginoon kasama ng mga banal. Dito sa daigdig na ito. Ang tanong, kasama ka ba doon sa sinasabing babalik sa Jerusalem? Kasi ang babalik lamang sa Jerusalem ng may kagalakan at ng may awit ng pagpupuri ay ang mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Taas ang kamay ng mga uuwi sa Jerusalem ng may awit ng kagalakan. Amen! Ikaw yon. Kung tinanggap mo si Kristo, uuwi tayo saan? Sa Jerusalem. At ang maganda doon, kasama natin ang ating hari. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Wala na si Satanas noon, kapatid. Ang Panginoon na ang maghahari 1,000 taon sa daigdig na ito. Kasama ka ba? Excited ka ba? Tanawin mo na! Kapag yun ang tinatanaw mo, kapatid, anumang suliranin ang dumating sa iyo, maggagalak pa rin ako. Bakit? May nag-iintay na magandang bagay sa akin pagbalik ng Panginoon. Amen? Dito sa lupa, mayroon pa tayong iba't ibang suliranin. At dulot nito ay nawawala ng pansamantala ang kagalakang kaloob ng Diyos. Ngunit sa ganyang sitwasyon, tanawin na natin hindi ang mga bagay dito sa lupa, kundi ang mga nag-iintay sa atin
No? Nag-iintay sa atin na tahanan na inihanda ng Diyos. At dooy wala ng pighati, kundi lubos na ang ating kagalakan. Amen? Kapatid, bagamat hindi mo pa lubos na nadarama ang kagalakan ng Diyos, dahil nandito pa tayo sa lupa, pero nananahan na sa puso mo ang nagkakaloob ng kagalakan, walang iba kundi si Kristo. Nasa puso mo ba si Kristo? At kapag nasa puso mo si Kristo, may kagalakan kay Kristo. Amen? Pangalawa pa lang. Ang bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan. Amen? Ang bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan. Dumadaloy ang kagalakan mula sa Diyos bilang isang anyo ng bunga ng Espiritu. Bibilisan ko na lang para sa mga nagmamadali. Dumadaloy daw ang kagalakan mula sa Diyos bilang isang anyo ng bunga ng Espiritu. Galatia 5:22. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay kagalakan. Nang tanggapin mo si Kristo, pinuspos ka ng kagalakan. Amen? Ang sabi ng awit 16:11, ituro mo na ang landas na ituturo mo na ang landas ng buhay nahahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na agalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang sabi ng Roma 15:13, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at ang kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kagalakan na ito ay hindi kusang dumarating, mga kapatid. Ano daw yung kagalakan? Hindi kusang dumarating, kundi nararanasan lamang kapag pinananatili natin ang ating ugnayan kay Kristo. Sino dito ligtas na uli? Kailangan mananatili ka. Kanino? Doon kay Kristo na pinagmumula ng kagalakan. Ang sabi ng John 15:1-11, ang sabi ni Jesus ay ito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Sino may sabi nun? Si Jesus. Ang sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kapatid, kapag umaalis ka sa kagalakan kay Kristo, mawawala yung kagalakan. Pag tumalikod ka kay Kristo, mawawala ang tunay na kagalakan. Kasi ang sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. O nga naman. Matutuyo ka. Kapag hindi ka nakakabit sa puno, ang puno ay si Kristo, tayo ang mga sanga. Kapag hindi ka nakakabit kay Kristo, kapatid, hindi ka makapamumunga. Hindi ka mananatili. Mawawala yung fruit of the Holy Spirit, joy. Di ba? Galatia 5, sabi ko, the fruit of the Holy Spirit is joy. Mawawala yung joy. Bakit? Kasi nga, hindi tayo nananatili saan? Sa puno. Hindi tayo nakakabit kay Kristo. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. No, napakahalaga nung pananatili natin kay Kristo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sinabi ni Jesus yun. Kung hiwalay ka kay Jesus, wala kang magagawa. Totoo yun. Kaya't napakahalaga ni Jesus sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sangay tinitipon at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Alam nyo, minsan kinokot natin itong verse na to eh. Ang sabi ng John 15:7, kung mananatili, ang sabi ng John 15, no? Ang sabi, verse 7, kung mananatili kayo sa akin, nananatili sa aking mga salita, hingin ninyo. Pinuputol natin yung kung mananatili tayo eh. Ang kinokot lang natin, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ng Diyos. Akuha nyo? Yun yung kinokot natin verse. Kapag nangangailangan sinabi ni Jesus, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ng Diyos. Oo, ipagkakaloob ng Diyos. Kaya lang, balikan mo yung nauna. Ano yung nauna? Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita. Napakahalaga nun. Alin, yung pananatili natin kay Jesus. At kapag nananatili ka kay Jesus, quote mo yun. Ano mang hilingin ko, ibibigay daw ng Panginoon. Amen? At yung hilingin natin, siyempre, depende yan sa kalooban pa rin naman ng ating Panginoon. Amen? Baka naman mamaya, hingi ka ng hingi, alam mo pala, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ba't hingingin mo ang ipagkakaloob pa rin ng Diyos, yung kalooban niya. Amen? Ang sabi, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at gayoy din napapatunayan na mga alagad ko kayo. Diba? Sino daw ang napaparangalan kapag tayo nakakabit kay Jesus? Ang Ama. Diba? Ang Ama. At napapatunayan daw kung tayo nananatili kay Jesus, napapatunayan na tayo'y mga alagad ng Diyos. Alagad ni Kristo. Kapatid, alagad ka ba ni Kristo? Dapat nakakabit ka kay Jesus. Alam nyo, para malaman kung alagad ka ni Jesus, dapat yung ugali ni Jesus, ugali ng mga alagad niya. Kaugali na ba natin si Jesus? Tama ba? Kaugali mo na? Kasi to be like Jesus Christ-likeness. Magiging kawangis. Kung sino lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Tama ba yun? Kung sino lagi mong kasama, nagiging kawangis mo. Kung sino lagi mong kasama, nagiging kaugali mo. Kapag kasama mo lagi si Jesus, yung ugali ni Jesus, nagiging ugali natin. Nakapamumunga tayo ng sagana. Amen? Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman kayo. Ang sabi, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Sabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen? Sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati ko kayo sa agalakan. No? Sinasabi daw ni Jesus yun. Para ano? Upang makahati kayo sa agalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Kaya pala sinasabi ni Jesus yun. Para yung kagalakan niya, makahati tayo. O tanong, gusto ba natin yung kagalakan ni Jesus? Maramdaman natin? Madama natin? Yun naman yung gusto ni Jesus Sinasabi ko to sa inyo, manatili kayo sa aking mga salita para malubos yung kagalakan ninyo. Kasi yun yung kagalakan ko at gusto ko, kahati ko kayo. Wow!
Gusto ni Jesus kahati tayo sa agalakang nararamdaman niya. Ang sabi, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Hallelujah, praise God. Gusto ba nating manatili ang kagalakan? Manatili ka kay Jesus. Ano man ang nagaganap sa buhay natin, mananatili tayong nakakabit kay Jesus. At yung kagalakan ni Jesus, dadaloy sa atin kasi nakakabit ka kay Jesus. Ano yung huling-huling sinabi? Verse 13, mag-ibigan kayo. Di po ba? Sabi, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi, mag-ibigan kayo. Ang sabi, itong aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Anong sabi doon? Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alam ninyo, hindi natin kayang umibig ng ating kapwa kung hindi dadaloy yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano dadaloy ang pag-ibig ni Kristo sa atin? May pagkakaiba tayo ng ugali. Nagkakainisan nga tayo. Totoong buhay. Di po ba nagkakainisan? Kahit magkakapatid sa pananampalataya, nagkakainisan. Pero alam nyo kung ano nagpapanatili sa atin? Bakit magkakasama pa rin tayo sa kabila ng nagkakainisan tayo? Yung pag-ibig ni Kristo. Nananaig yung pag-ibig ni Jesus. Kaya nananatili pa rin tayo kay Jesus. Amen? Sabi ko nga kaya ka pumupunta ng church, hindi para lang sa tao. Pangalawa lang ang fellowship, pumupunta tayo dahil kay Kristo. At kapag yun ang ating goal, kapatid, anuman mga depression ng bawat isa sa atin, kaya nating mapalagpas. Bakit? Pumupunta ako sa church kasi para kay Jesus. At kapag na kay Jesus ako, mananatili ang pag-ibig. But the fruit of the Holy Spirit is love. Love. Amen po ba? O sino dito kaya nang umibig? Kayang umibig kahit hindi ka ibig-ibig. Lumalaki ang ating kagalakan kapag pinadarama sa atin ng Espiritu ang presensya niya, at pagiging malapit ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba damang-damang si Nanay Meli kapag nalapit sa akin, Pastor, pag-pray niyo ko. Di ba, Nanay Meli? Gusto ko laging nararamdaman yung presence ni Lord. Tama naman yung prayer. Yung prayer request niya, tingnan nyo lumalapit siya hindi para pagpalain siya. Ang gusto niya, Pastor, pag-pray niyo ko, gusto ko laging nararamdaman yung presence ni Lord. Alam niyo bakit? Ang sabi kasi, sa presensya ng Diyos, there is fullness of joy. Di po ba? Sa presensya ng Diyos, there is fullness of joy. Kaya nga rin natin yung mandon tayo lagi sa presence ni Lord. Kasi pag nasa presensya ka ni Lord, there is fullness of joy. Nag-uumapaw yung kagalakan sa puso natin. Sino dito gusto nag-uumapaw yung kagalakan sa puso natin? Doon tayo lagi sa presence ni Lord. Amen? Yan. Sabi, itinuro rin ng ating Panginoong Hesus na malulubos ang ating kagalakan kung mananatili tayo sa kanyang mga salita. Mamahalin ang ibang tao at susundin ang kanyang mga kautusan at magiging hiwalay tayo sa gawa ng sanlibutan. Kapatid, binabanggit doon, magiging hiwalay ka hindi kay Jesus, maghihiwalay ka sa gawa ng sanlibutan.
Gusto mong madama yung presence ni Lord? Hihiwalay ka sa gawa ng sanlibutan. Hindi ka hihiwalay sa tao. Hihiwalay ka sa gawa ng sanlibutan. Amen? Patay na ako dyan eh. Di ba ba? Ang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. Patay na siya sa kasalanan. Patay na ako dyan eh. It's no longer I got live it, but Christ has lived it in me. It's no longer I got live it, but Christ has lived it in me. Di mo ba? Patay na ako dyan. Mare, ano latest? Patay na ako dyan. Kasi lagi tayo napapaaway pag may mga latest. Patay na ako dyan. Di ba? Romel, Noong kasi nalulung rin ako sa droga eh. Opo, bago ako naging pastor, biro nyo, pastor at pastora ang nanay ko at daddy ko. Nalulung ako sa drugs. Biruin nyo yun. Diba? Tapos, pakiramdam ko, ang sarap ng feeling. Laging heaven. Heaven, papunta sa hell. Nalulung ako dyan eh. Tapos, tinawag akong adik. Adik. Para ako nagising. Adik. Ang pangit. Sabi ko, ang pangit na ang pangit na title. Adik. Tapos alam nyo ba, yung dati pagka bibili ng drugs, ako mamumuhunan. Nung ayoko na, binibigyan ako ng libre. Romel, biyahe tayo. Sabi ko, patay na ako dyan eh. Patay na ako dyan. It's no longer I got live it. Kita nyo, nagtagumpay ba? Sa tingin niyo, bakit ako nagtagumpay? Dahil sa sarili ko? Hindi. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Salamat sa Panginoon. Hinango niya ako. Amen? Kailan ba yun? Pumunta ako sa Lamayan. Pumunta ako sa Lamayan ng aking kaklase nung isang linggo. Yung mga kapatid ng kaibigan ko, hindi makapaniwala na pastor na ako. Talaga, pastor ka na? Pastor na yan. Sabi ng mga kaklase ko, hindi, pastor na si Romel. Pastor na. Marami pa rin hindi makapaniwala. Alam nyo kung titignan ang mga buhay natin noon, hindi lang ako, buhay natin noon, sasabihin nila, hindi totoo. Pero dahil kay Kristo at sa banal na Espiritu na nagpapatotoo. Kasi ang magpapatotoo ang Diyos sa buhay natin Tunay nga, binago ko na yan. Pero kapag tayo sasabihin natin, nabago na ako nabago na ako. Nabago. 1 linggo lang yan. 2 linggo lang yan, nag-retreat ka lang. Pero hindi, ang banal na Espiritu, kapag nakakabit ka kay Jesus, ang banal na Espiritu ang magpapatotoo sa tao. Tunay nga ang taong yan, binago na. Hallelujah! Praise God! Diba? Thank you, Lord. Binago mo na kami. Diba? Dapat tayong magalak. Dapat tayong mag-celebrate. Kasi ang mundong ito, hindi tayo kayang baguhin, pero meron tayong Diyos. Meron tayong banal na Espiritu na kayang-kayang bumago ng ating mga buhay. Kayang bumago ng ating mga katayuan. Kayang-kayang bumago ng ating mga title. Dating adik, lasenggo. Diba? Pero ngayon, iba na, papalitan ng Diyos ng title yan. At yung maganda doon, ang Diyos, yung title na ibinibigay sa'yo. Di ba ang sarap noon? Papalitan niya, inaring anak ng Diyos. Inaring anak ng Diyos. Paid by the blood of Jesus. Hallelujah. Di ba magalak ka? Kapatid, maraming bagay na dapat tayong ikagalak.
Una, ang kaligtasang kaloob ni Kristo. Pangalawa, nakakabit ka kay Kristo. Nakaugpong. At habang tayo nakaugpong kay Kristo, nananariwa ang ating mga dahon. Namumunga, patuloy na namumunga ng sagana dahil nakakabit ka kay Kristo. Amen? Hallelujah! Pangatlo at panghuli, para sa mga gusto nang umuwi. Hallelujah! Ang kagalakan ng Diyos ay magpapanatili, ang sabi. Ang kagalakan ng Diyos, kaloob daw ng Diyos ay hindi maaring sirain ng sakit. No, yung kagalakan, hindi kayang sirain ng sakit, kahirapan, kahinaan, o kahirapan ng pangyayari sa ating mga buhay. Sino dito may sakit? Sino may sakit? Di ba? May sakit pa rin, di ba? Pastor, ba't ganun? Pinag-pray nyo, hindi pa rin. Andun pa rin eh. Huwag ka na magduda. Huwag ka magduda. Pagagalingin tayo ni Lord. At ito lang sabi ni Lord eh, hindi yan ang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Sabi ng Matthew 5:12, magdiwang kayo at magalak. Magdiwang kayo at magalak. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ay bakit? Inaalimura eh. Yung mga tumanggap kay Kristo, inaalimura. Diba? Ang tawag sa inyo, ano tawag sa atin? Buwang again? Di ba no? Anong tawag sa atin? Buwang again. O lahat ng buwang. Tawag nila yun. Buwang. Sabi, magala kayo. Sabi ni Jesus, magala kayo. Bakit? Hindi lang kayo dumanas niyan, maging ang mga naunang propeta. Dinanas yan. Nang sabihin niya ng Panginoon, binanggit na muna niya ang mga pangyayaring mahirap na nagaganap sa tao. Sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Ito kasi yung nauna doon, Matthew 5:11. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura. Ano sabi? Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng tao. Pinag-uusig, pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo, sabi niya, rejoice! Pinagwiwikaan na ako ng hindi naman tama, hindi naman totoo. Sabi pa, rejoice. Yeah. Pag may nagsasabi sa inyo na, oy, nasira na ulo mo, hindi totoo yun. Hindi totoo. Magdiwang ka. Magdiwang ka. Yun ang palatandaan na ikaw ay na kay Kristo. Pag inaalimura ka na ng mundo, pag sinasabi na sa iyo, nasira na ulo mo kay Kristo, magdiwang ka. Amen? Magdiwang ka. Bakit yun ang palatandaan na hiwalay na ako sa mundo? Kapag nilalait ka dahil kay Kristo, puro ka pa Diyos-Diyos, pa-Bible-Bible ka, papunta-punta ka pa sa church, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag. Sabi, maggala kayo kasi noon pa man din, ang mga naunang propeta, ginawa rin nila yan. Pinagwiwikaan nila. Pinapatay pa nga eh. Kapatid, ang sabi ni Jesus, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo. Ano sabi? Mapalad. Blessed. Kapag dahil kay Jesus, inaalimura ka. Minumura ka dahil kay Jesus. Pinagwiwikaan ka dahil kay Jesus. Blessed. Mapalad ka, kapatid. Ano sabi? Mapalad. Sabi mo, mapalad ako. Amen? Kung pinagwiwikaan ka dahil kay Jesus, mapalad ako. Praise God! Hallelujah!
Ang sabi, kung pinag-uusig kayo at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan, rejoice, rejoice. Ano gagawin natin kapag pinagwiwikaan kayo? Rejoice. Magalak ka. Alam niyo bakit? Kasi nakikita na yung bunga ng Espiritu. Ano ba ang binabato? Nakakita na kayo ng puno ng mangga na hitik, tapos walang panungkit. Anong ginagawa? Binabato ng bata. Binabato. Kasi punong-puno siya ng bunga. Kapatid, kapag ang mananampalataya, punong-puno ng bunga, binabato. Binabato. Masarap bang batuhin? Di ba? Yan. Ganyan ang mananampalataya. Kapag punong-puno ka ng bunga ng Espiritu Santo, hindi ka makakatanggap sa tao. Ilang tao ng papuri. Oy, ang bait na niyan. Hindi. Hindi. Sasabihin sa iyo, nagpapanggap lang yan. Natandaan ko noon. Sabi, yung tindahan na kung saan doon ako umiinom, sabi ng nanay ko, padaluin si Romel sa retreat para bumait. Sa pilitan, pinadala ako sa retreat. Kahit ang sama ng loob ko, ayoko pumunta ng retreat. Ayoko pumunta. Tapos sabi nung dumating ako, parang bait-bait ko. Pumunta ako doon sa tindahan na yun. Kasama yung mga kaibigan ko. Sabi sa akin, pagbubukas na kita. Kasi ninong ko Red Doors eh. Pagbubukas na kita, hindi na ako umiinom. 1 linggo lang yan. 1 linggo lang yan. 1 linggo lang yan. Di ba? Yan ang gusto nila, sasabihin, 1 linggo lang yan. 2 linggo lang yan. Kapatid, pero kapag nananatili ka kay Kristo, hindi lang 1 linggo. Babaguhin kasi ni Jesus ang buhay natin. Eh. Amen? Yun ang kagandahan kay Jesus eh. Magdiwang ka na lang, kapatid, kapag ka sinasabihan ka, sira ulo mo, nasira na ang ulo natin kay Jesus. Kapatid, mas mainam nang masira ang ulo natin kay Jesus kaysa sira ang ulo natin sa sanlibutan ito. Ulitin ko, mas mainam na, pero hindi sira ulo natin, ha? Ulitin ko, hindi sira ulo natin. Blessed nga tayo eh. Kung sinasabi ng mundo, sira ulo mo, de bali na. Kesa naman, noon, tuwan-tuwa pa tayo, nahuhulog tayo sa kanal dahil sa sobrang kalasingan. Di po ba? Doon nga daw sa Dampalit, sabi ni Pastor Jun eh, may namatay. Alam niyo kinamatay? Alam niyo kinamatay? Nalunod. Alam niyo kung saan nalunod? Sa kanal. Sa sobrang kalasingan. Tita nyo? Di ba pag may dumalaw doon sa patay, nakikiramay po ako. Alam niyo ng mga Pinoy, chismosa, ano po ba kinamatay? Di mo ba? Ay, nalunod. Ha? Saan? Sa kanal. Sa kanal. Totoo yun. Kita nyo? Di ba pag nasa mundo ka, yun tayo. Pinagmamalaki pa nga natin eh. Corona. Pinagmamalaki. Kapatid, ngayon ang iko-corona mo, yung ginawa ni Kristo sa iyo. Kaya kahit pagwikaan ka, okay lang yon. Amen? Mapalad tayo. Binago ka na ba? Rejoice. Kung sa tingin mo, binago ka na, magdiwang ka, magsaya ka sa Panginoon. Kapatid, manatili sa atin ang kagalakan. Mananatili sa atin ang kagalakan kung mananatili tayo kay Jesus. Hindi tayo dapat kayang ihiwalay sa Kanya. No? Hindi tayo dapat kayang ihiwalay sa Kanya ng ating mga suliranin. Anumang suliranin, hindi tayo dapat kayang ihiwalay sa ating Panginoon. Sino dito ang may suliranin? Taas ang kamay ng may mga suliranin.
Ang sabi ng Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian ba? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ang sabi, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Ang sabi doon, kagutuman, pag-uusig, kahubaran, panganib ng buhay, walang makipaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Amen? Kapatid, no, wala dapat makapaghiwalay sa atin sa Diyos na si Jesus. Una, kanino pa tayo lalapit? Ang mundong ito ay punong-puno ng lungkot at bigati. Asahan natin yon. Kaya lang lagi natin tandaan, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Ano mang suliranin, ano mang sakit, kahubaran, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga matang ito, nakatanaw na hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan ito. Nakatanaw na ang ating mga mata sa inihanda ng Diyos para sa atin, ang langit na bayan. Amen? At doon, punong-puno tayo ng kagalakan, papawiin ng Diyos ang ating mga luha. Amen? Di po ba kagalakan niyang kaloob ng Diyos? Amen? Tanong, nagagalak ba kayo dahil ang Panginoon nyo ay si Jesus? Kung dumating ang suliranin, kaya ka bang paghiwalayin nito kay Kristo? O dapat lalo kang lumapit kay Kristo? Kapatid, anuman ang maganap, huwag kang hihiwalay kay Kristo. Pagpanik nyo doon, ano unang sasalubong sa inyo? Alam nyo ba, kaya dyan yan linagay? Christ is the answer. Kaya pagpasok mo ng church, pag nakita nyo yan, sasabihin na agad sa inyo yung mensahe, mayroon ka bang suliranin ngayon? Christ is the answer. May kahubaran ba? Christ is the answer. Nalulungkot ka ba? Christ is the answer. May pagluha ba dahil may namatay? Christ is the answer. Ano man suliranin sa mundong ito, Christ is the answer. Amen? At kay Jesus, punong-puno tayo ng kagalakan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo kayang paghiwalayin ng anuman suliranin natin dahil nasa atin si Kristo. Praise God. Tayo po tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa mensahe mo. Ama, 13 years na ang church na ito. Sa Sunday, magse-celebrate kami, Panginoon, ng 13 years ng katapatan mo, Panginoon. Ama, ang ilan sa amin umuwi na, namatay na, pero nanatili silang tapat. Hindi sila naihiwalay ng mga sakit. Hindi sila naihiwalay ng mga pagsubok. Umuwi na sa iyo, Panginoon. Ama, sa Sunday, Panginoon, ise-celebrate namin yung katapatan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga kaluluwang naliligtas, Panginoon, sa pamagitan ng ministeryong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Online, Panginoon. Ganon din ang mga nandito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, patuloy mong pagtagumpayin kami, Panginoon. Wala nawang makapaghiwalay sa amin sa agalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming magalak, Panginoon. Magsaya, Panginoon, anuman dumarating sa aming mga buhay. Anumang mga suliranin, Panginoon. Lord, nawa makita namin hindi ang mga bagay na ito, Panginoon, kundi nandiyan ka. Mayroon kaming Panginoon na nagbibigay ng patuloy na kaaliwan at kagalakan, Panginoon, sa panahon, O Diyos,
na hindi maayos, hindi maganda ang nagaganap sa aming mga buhay, pero mayroon kaming Diyos na tapat. Mayroon kaming Diyos na nagbibigay ng puspos na kagalakan, Panginoon. Ama, ipahintulot mo na ang aming mga mata simulan tignan ang mga paparating, Panginoon, na pangako mo. Manatili kaming tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Manatili kami, Panginoon, nakakabit sa iyo, Panginoon, at hindi hiwalay, dahil wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Ama, napakabuti mo, Panginoon. Puspusin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng tunay na kagalakan, Panginoon. Yung kagalakang hindi kayang tanggalin ni Satanas, dahil ikaw yun, Panginoon. Ikaw ang tunay na kagalakan. Nasa iyo ang kagalakan at nananahan sa aming mga puso ang tunay na kagalakan. Ikaw yon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalakan. O Diyos, sa presensya mo, Panginoon, tunay nga, there is fullness of joy. Nawa, Panginoon, lagi naming hangarin na dumuon sa presensya mo, Panginoon, araw-araw, hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw, Panginoon, dumuon kami sa presensya mo, nang sa gayon, mapuspos kami araw-araw, Panginoon, ng kapunuan ng kagalakan, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.